President Bongbong Marcos signed Republic Act 12316 after he declared the Philippines under a state of national energy emergency. Pangulong Bongbong Marcos, hala, siningil na ang Russia. 100,000 na toneladang petrolyo galing Russia. Dumating na. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Dumating na sa Pilipinas ang isang oil tanker na may kargang 100,000 or 100,000 tons ng Russian oil na binili ng pamahalaan. Bukod po sa Russia, nakikipag-ugnayan na rin ang Pilipinas sa mga suppliers mula Thailand, Japan at Singapore para bumili ng langis. Sa gitna ng takot na maubusan ng langis ang Pilipinas dahil sa gulo sa Strait of Hormuz, ginulat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mundo nang dumaong sa Bataan ang 100,000 na toneladang petrolyo galing sa Russia. Dumating na sa Pilipinas ang isang oil tanker na may kargang 100,000 or 100,000 tons ng Russian oil na binili ng pamahalaan. Batay sa shipping tracker ng Marine Traffic, dumaong ang crude oil tanker na Saraskay sa Limay, Bataan noong March 24. Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nakikipag-usap ang Pilipinas sa Russia para bumili ng langis para palakasin ang supply nito. Bukod po sa Russia, nakikipag-ugnayan na rin ang Pilipinas sa mga suppliers mula Thailand, Japan at Singapore para bumili ng langis. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na tumanggap tayo ng Russian oil sa kabila ng mga banta ng mga sanctions. Akala ng marami ay sunod-sunuran tayo sa West. Pero pinatunayan ni PBBM na sa gitna ng National Energy Emergency, ang sikmura ng Pilipino ang una. Hindi niya inisip si Trump. Paano niya napaamo ang Russia habang siningil din ang bilyong pisong down payment natin sa kanila? Nitong Martes, March 24, ganap na 2:00 ng hapon, dumaong sa Limay, Bataan ang tanker na naglalaman ng ESPO blend crude mula sa Kozmino port ng Russia sa tulong ng analytics firm na Kepler at OilX na patunayang direkta itong ibabagsak sa Petron Refinery. Bakit ito makasaysayan? Dahil tradisyonal na umaasa ang Pilipinas sa Middle East, pero dahil sa chokehold ng Iran sa dagat, nagdeklara si PBBM ng National Energy Emergency sa pamamagitan ng isang executive order. Therefore, binigyan ng kapangyarihan ang gobyerno na pabilisin ang pagbili ng krudo, magbayad ng advance, at humanap ng alternatibong supplier kahit saan pa yan, kahit sa Russia o China. President Bongbong Marcos signed Republic Act 12316, or the bill granting the Chief Executive emergency powers to reduce excise tax Wednesday evening or just one day after he declared the Philippines under a state of national energy emergency. Under this law, the President can suspend or reduce excise tax and fuel when the average Dubai crude oil reaches the $80 per barrel mark. Sinasabi ng mga kritiko na baka maparusahan tayo ng Amerika. Pero ito ang diskarte. Ginamit ni PBBM ang 30-day window na inisyu ng US para makakuha ng transit cargoes bago ang April 11. Pinatunayan nito ang kanyang independent foreign policy. Hindi tayo kakampi sa giyera ng iba, pero kakampi tayo sa pangangailangan ng ating bansa. Kasabay nito, hindi rin nagpaloko ang Pangulo. Habang bumibili tayo ng langis, siningil na rin ang Russia para sa 2 bilyong piso na down payment sa kinanselang helicopter deal. Therefore, negosyo ay negosyo. Kailangan nating mabawi ang pera ng bayan habang sinisiguro na hindi titigil ang mga sasakyan sa kalsada. Dahil sa executive order, mas mabilis na ang pag-release ng pondo para sa fuel subsidies. Hindi na tayo kailangan maghintay ng matagal na bidding. Pero babala ng Malacanang, ang order na ito ay tatagal ng 1 taon. Therefore, asahan ang mas marami pang shipment mula sa Japan, Singapore at Thailand para mapuno ang ating reserba bago pa man tuloy magliyab ang Middle East. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng krisis, ang karunungan ng isang leader ay nasusukat sa kanyang kakayahang magbigay ng solusyon sa gitna ng kaguluhan. Ang katarungan ay ang pagtiyak na ang bawat pamilya ay hindi magugutom dahil sa mahal ng gasolina. Sabi sa mga gawa 27 verses 33-34. At samantalang nagbubukang liwayway, ay pinamanhik ni Pablo sa lahat na sila'y magsikain, sapagkat ito'y sa inyong ikaliligtas, sapagkat hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sinuman sa inyo. Sa gitna ng bagyo ng giyera, ang paghahanap ng paraan ni PBBM para sa ating pagkain ay isang grasya mula sa ating Panginoong Diyos. Pero kailangan natin ng awa mula sa ating Panginoon Jesus upang hindi tayo madamay sa apoy ng ibang bansa. Therefore, manalangin tayo na ang bawat tonelada ng langis na dumarating ay magsilbing instrumento ng kapayapaan
at hindi na mas malaking gulo. Kaibigan, sa gitna ng National Energy Emergency, huwag kang magpanik. Lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Siya ang tunay na pinagmumulan ng ating lakas na hindi nauubos. Isuko mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin tungkol sa presyo ng bilihin at sa ating mga kinabukasan. Sapagkat hindi Kanya kailanman papabayaan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. O aming Panginoon Diyos, salamat po sa dumarating na supply ng langis sa aming bansa. Salamat po sa matapang at matalinong diskarte ni Pangulong Marcos Jr. na ang katalinuhan na ito ay hindi buhat sa kanya kundi buhat sa inyo upang iligtas ang aming ekonomiya. Gabayan niyo po ang aming pakikipag-ugnayan sa ibang bansa na maging matagumpay at mapayapa. Patawarin niyo po kami sa aming mga kawalan ng tiwala minsan. At tulungan niyo po kami Panginoon. At tulungan niyo po kami Panginoon sa aming mga problema. Pero higit sa lahat o aming Panginoon Diyos, naway ang pagkapatak ng langis na ito ay makarating sa mga nangangailangan, sa mga mangingisda, magsasaka, driver, at lahat ng mga mamayang Pilipino. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami sa inyo pong pangalawang pagparito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Dinadalangin namin po ito. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.